bukas at magpakailan mo. Nakilala natin siya bilang si Sir Chief sa isang teleserye noon. Nagbida sa marami pang TV programs at pati na sa mga pelikula. Siya ay si Richard Yap, na isa na ngayong kapuso. Kung tayo'y kinilig noon sa mga papel na ginampanan niya sa mga romantic stories, ngayong gabi ating matutunghayan sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang sariling love life. At last, ikakasal na rin ang pinsan ninyo, si Victor. Chatay ke. Ito pa rin ba yung Chinese niya na girlfriend, Dad? Oo. Kasi kapag Chinese, dapat Chinese din ang asawa. Lalo na sa anak na lalaki. Dahil siya magdadala ng pangalan natin. Kaya proud ako sa ahiyaan din nyo. Chinese rin ang asawa niya. Sana hindi ako biguin ng ating bunso. Richard. Richard. Ang sabi ng aya mo, meron kang girlfriend, pero Pilipina. Nyasit pa. Dad, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa eh. Sa ngayon, oo. Pero dapat, sa simula pa lang, Chinese na dapat girlfriend mo. Kapag nalaman ito ng mama mo, baka ito pa ang ikamamatay niya. Gusto mo yan? Boy. Kaya ngayon pa lang, hiwalayan mo na. What? Dad, di naman pwede yun. Mamili ka. Hiwalayan mo ang babae niyan o itatakwil kita. Hayaan mo na muna si Daddy. Buti nasa biyahe si Mami, ganun din ang sasabihin nun sa'yo. Achi, bakit ba natin kailangan sundin yung old tradition na yan? Di ba pwedeng pakasalan ko kung sino yung babaeng mahal ko? Traditional Chinese head of family ang father mo. Oo, opo. Pati love life, pinapakialaman. Yes, oo. Yes na yes. Oo. Ako, ano yung mga Chinese traditions na laging, alam mo na, laging ini-impose sa inyo ng father mo na natatandaan mo, Richard? Well, sa akin talaga, sinasabihan kami na we have to get married to a Chinese. Someone who's Chinese also. Kasi that is our culture, that is our tradition. Boss, i-change na. Salamat. Sorry. Do you need some company? Sorry, miss, pero paalis na talaga ako. Sayang naman. Sige na, kahit saglit. Wait, ay ka nga dito ba? Nakakahiya. Nakakahiya sa kanya. Kilala ko siya. Anak ko, pasensya ka na kasi may tama nitong kaibigan ko kaya makulit ni. Hindi, okay lang. Teka, Here's my calling card. Call me, okay? Call me. Uy! Uy! Kailangan mo ba ng tulong? Tulungan na kita. Oh, sige. Okay lang ba? Salamat ha. Sorry na abala ka din. By the way, I'm Richard. Richard. Yeah, Richard. Melody. Nice meeting you. Hatid natin sa taxi. Umayos ka. Oh, sige. Umayos ka pa. Okay. Tara. Ben, kaya aga-aga. Ay! Hello? Richard? Oh, I'm so glad that you called me. Si Melody? Si Melody gusto mo makausap? Melody, bakit ako? Malay ko, ikaw daw gusto makausap eh. Wait lang. Oo nga. Miss mo na. Makikinig ako. Hello? Hello? Melody?
Are you free tonight? Can I invite you out? Huwag kang mag-alala, ano ka ba? Mabait ako. Kahit hindi tulog. Okay, sige. Hindi na nga. Pero magsama tayo ng mga friends ko. Okay lang? Oo naman, sure, oo. No problem. Okay, bye. Okay. Nung diname ko siya, nakamotor kami. Nakamotor. May mga ano kasi doon, mga mountains or mga hills na nag-overheat yung motor ko on the way up. Oo, tapos? Tapos tumumba ang motor. Tumumba kami dalawa. Tumumba ang motor. Pero Did you dahan-dahan get naman kasi unforgettable nga yung date Of na yun. course, Kasi ha? hindi talaga niya makakalimutan yun. Memorable pala yung first date ninyo, no? Ang hirap kaya maging flight attendant, lalo na yung mga seniors. Naku, alam mo, madalas sila na yung tinutulungan tapos sila pa yung masungit. Alam mo, sa family business namin, marami rin ganyan. Hmm? Actually, napagkakamalan nga akong masungit, suplado. Pero ang totoo niyan, tahimikan talaga ako. Yung daddy ko, yun ang masungit. Daddy ko talaga. Pero alam mo, bata pa lang ako, lagi niya na ako pinapagalitan. Dapat sundin mo lahat ng sinabi niya. Kung hindi, pali nga abutin mo. Eh, gano'n naman talaga lahat ng mga tatay, di ba? Mga mapa-Pinoy pa yan o baka Chinese. Eh, hirap talaga sila i-express yung pagmamahal nila sa mga anak nila. Pero I'm sure mahal ka nung daddy mo. No? Tell me that when you meet him. Pero for sure, mag-walk out yun pag nakita ka. Bakit? Ayaw niya sa mga Pinay. Uy, discrimination! Ay! Ay! Uy! Uy, nabasa ka Oh ba? my gosh. Sorry. Hindi. Okay ka Ako lang? naman. Sorry. Ay! Naku hindi, naman. Sorry. Hindi, alam mo, nag-share na lang tayo dito. Oo. Hindi. Ano ka ba? Bibili na lang ako. Ang layo pa ng tindahan dito. Sure ka? Tsaka wala naman ako sipon eh. Share na tayo. Okay, sige. Sabi mo eh. Kaya mo na yan. Ito na lang ako. Okay. Sorry ah. Wala yan. Mula noon, naging madalas na ang pagkikita ni na Richard at Melody, kaya unti-unti na ring nagkalapit ang loob nila sa isa't isa. Nung simula, hindi muna nila nilagyan ng anumang label o ng commitment ang estado ng kanilang relasyon. Hanggang sa Wow! Ang ganda naman nito. Do you like it? Oo naman. Ay, mahal kaya nito. Pero teka, bakit mo ko binibigyan ng ganito? Eh, di ba meron tayong usapan na walang label, walang commitment, di ba? Ako ba? It's my gift. Masaya ako nang binibigyan ka ng regalo. Halika. Sulat ko sa'yo. Melody? Is there something wrong? Napapansin ko na parang something's bothering you. Hindi ka ba sa akin sinasabi? Honestly, Richard, dapat ko nang sabihin sa'yo to eh, bago pa tayo maging sobrang close sa isa't isa. What do you mean? Ano kasi, may boyfriend na ako. Long distance relationship kasi kami dahil nandito ako sa Cebu, tapos siya naman nasa Manila. Sorry ah. Sorry rin kasi actually may girlfriend din ako. It's also a long-distance relationship kasi nasa States siya. Although, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya out of respect for my dad kasi hindi siya Chinese. Ayaw sa kanya ng magulang ko. But, Melody, I found the real reason para makipaghiwalay na sa kanya. Dahil din sa'yo.
Mali eh. Mali ito, Richard eh. Pareho tayong may karelasyong iba. Unfair to kapag tinuloy natin. At isa pa, hindi rin naman ako Chinese eh. Hindi rin ako matatanggap ng mga magulang mo. Melody, I don't care. Kung dati hindi ko maipaglaban sa daddy ko yung mga past relationships ko, this time ipaglalaban kita. Melody, I like you. I really like you. Don't you feel the same way? Uy, sagutin mo naman ako. Pareho ba tayo nararamdaman? Huwag na natin ituloy ito, Richard. Una, pareho tayong may mga karelasyon. Pangalawa, yung daddy mo. Richard, kapag ipinilit natin to, pareho lang tayong masasaktan eh. I know it's not right, but you can at least try. Kung tayo talaga para sa isa't isa, maayos natin to. Maayos natin to if you want to fight for what we have now. Please, paglaban natin to. Na-feel namin that, syempre, na-in-love na kami with each other. Nag-usap kami na dapat ayusin namin. Nagka-problema na rin kami sa father ko. Melody, nakipag-break na ako sa girlfriend ko. I chose you. Eh, ikaw, ano nangyari sa usapan niyo ng boyfriend mo? Ako din. Ikaw rin yung pinili ko. Thank God. Melody, akala ko iwan mo na ako eh. Always remember na kahit anong mangyari, kahit ayawan ka pa ng mga magulang ko, hindi kita iiwan. Salamat din ah. Kung hindi ka susuko, mas lalong hindi ako susuko. I love you. I love you too. Pagkatapos nilang hiwalayan ang kani-kanilang karelasyon noon, naging malaya na silang mahalin ang isa't isa. Pero simula lang pala iyon ng mga panibagong hamon sa kanilang pag-iibigan. Grabe pala ka-conservative yung daddy mo, no? So kaya niya paborito yung kuya mo kasi nakapangasawa siya ng Chinese at saka magaling siyang maghawak ng negosyo. Pero si Ate Christine ko, she's okay. Kakampi ko yun. So, Melody, I hope na naintindihan mo kung di mo na kita masasama sa bahay, ah. I mean, ayaw kita masaktan. Eh, hanggang kailan mo ililihim yung tungkol sa atin sa mga magulang mo? Alam mo, dati pa sila sinusunod eh. Being the youngest, I never had a voice. Ngayon lang ako susuwi sa kanila actually. Kasi alam ko na magiging worth it to. Kasi mahal kita. Bakit? Halika. Bakit? 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 Bakit ba tayo nagtatago? Diyan si Daddy, nakita ko siya. Mauna ka na dyan. May titignan pa ako. Naku, buti na lang di niya tayo nakita, no? Pero, sweetie, sooner or later, kailangan din natin harapin yung mga parents mo, ah. I mean, okay lang naman ako malait, eh. Handa ako para doon, tsaka willing naman ako na maghintay para mas makilala pa nila ako ng mabuti. Until na ma-prove natin sa kanila na worthy rin ako na maging girlfriend mo, no? Kahit hindi nyo ako kalahi. Sana nga. Deliver mo to sa bangko. Yapag po kay Janine. Janine? Tell her sa bangko.
Siya ang anak ng kumpare ko. Iabot mo sa kanya yan dahil siyang gusto ko para sa'yo. Taransan lang. Didn't know na matchmaker ka na rin pala ngayon. Pero I'm sorry, go Tai Chi. Hintay ka. Akala mo ba hindi ko alam na may bago kang girlfriend? At Pilipina na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, dapat Chinese ang maging asawa mo? Dad, simula pagkabata ko, sinusunod na kita. Hindi ba pwedeng ako naman ang magdesisyon kung sino yung mamahalin ko at hindi kung sino yung didikta ninyo? Susundin mo ko. Sa ayaw o sa gusto mo. O wala kang mamanahin sa amin ng mami mo. At aalisin kita sa lahat ng negosyo ng ating pamilya. You'll be nothing without me. Buluing. Dad, Goya at Yadi. Pero kung di niyo ako kaiintindihan bilang anak ninyo, respetuhin niyo man lang sana yung choices and decisions ko para sa buhay ko. Ano? Lalayas ka? Paiyakin mo mami mo? Sige, lumayas ka! Pero huwag kang babalik sa pamamahay ko! Ikaw naman, lumayas ka kaagad. Hindi ka pa nasanay kay Daddy. Achi, habang nasa poder niya ako, siya na lang yung magpapatakbo ng buhay ko. Shoti, alam mo naman na magkaiba ang anak na babae at ang anak na lalaki sa kultura natin, di ba? Kayo mga lalaki, kayo ang magdadala ng legacy ng pamilya. Kaya importante kayo ni Ahya kay Daddy. Mahalaga ang anak na lalaki sa kanya. Porket ba yun yung nakasanayan yun yung tama. Para sa akin, mali pa din. Achi, thank you nga pala na pinastay mo ako dito Sigurado ka na ba dyan? Paano yung work mo sa negosyo natin? Maghahanap ako ng trabaho dito. Sabi ni Daddy, I will be nothing without him. Tatanggalan daw niya ako ng mana. Hello? Itichya? Sige, Mi. Ako nang bahala kay Richard. Pinapauwi ka ni Mami. Umiiyak. Achi, hindi na muna ako uwi sa atin. I feel guilty na sinagot ko si Daddy. Kung masama man ang loob mo kay Daddy, huwag mo nang idamay si Mami. Sige ka, kapag may nangyaring masama sa kanya, makakarma ka. Baka madamay pa yung girlfriend mo. Pa, wachay Richard lo. Mabuti naman at nakumbinsi siya ng nanay niya na bumalik. Kobo Lainey. Ayoko lang pong mag-alala sa akin si Mommy. Anyway, kalimutan mo na nangyari. Mag-focus ka sa career mo. Dapat makaipon ka. Sa katunayan, meron akong magandang job offer sa'yo para sa future mo. Xiamen? China? Magandang trabaho naghihintay sa'yo dyan. Who knows, baka doon mo pa makita ang mapapangasawa mo. Dad, hayaan niyo na muna si Richard. Wala pa naman sa isip niya na mag-asawa. Sa China? Oo, malapit lang yun. Pwede kitang puntahan doon kapag may flights and layover kami sa Xiamen. Okay lang sa yung magtrabaho ko overseas? Oo naman. Tama rin naman kasi yung daddy mo na para din yan sa future mo. At isa pa, syempre ayoko namang pigilin yun kung alam ko na doon ka mag-grow, di ba? Hayaan mo, sweet.
kapag nakaipon ako, mag-business na lang ako dito. Okay. Very good. Alam mo, mabait pa rin yung daddy mo. Kasi tingnan mo, kahit alam niya yung tungkol sa atin dalawa, binigyan ka pa rin niya ng opportunity na mag-succeed. Diba? Sabi ko naman sa'yo lahat ng tatay, mahal nila yung mga anak nila. Hindi lang talaga nila alam kung paano ipakita. Oo nga eh. Sweet, lagi mong tatandaan ang gagawin ko to para sa ating dalawa. For our future. Sus! Ganun din naman ako. Tandaan mo rin na willing ako mag-sacrifice para sa'yo. Ganun naman talaga yung true love, diba? Habang nasa Xiamen, China si Richard, ay busy naman sa kanyang flight attendant duties si Melody. Nagtiis sila na magkalayo dahil sa pangarap nilang makaipon at magsarili balang araw. Lika, pasok ka. Ito na ang kwarto mo. Babalik na ako ng Manila bukas eh. Salamat, Rene, Warning lang, malungkot dito. Kasi kumbaga, probinsya ito eh. Mag-ipon ka kaagad para pagbalik mo ng Manila, tahanan mo na girlfriend mo. Teka, para mo nalaman na may girlfriend ako. Hindi Chinese ang girlfriend mo, di ba? Iyan ang totoong dahilan. Kaya ka pinalada dito ng airpods mo para malayo ka sa syota mo. Sana raw makapag-asawa ka ng taga mainland China para siguradong Chinese. At that time, ang means of communication lang namin was through phone. Puro Oo long nga. distance lang, nagtatawagan kami. Right. Kasi nga malayo siya. Ano ba ito? Kailan ba yan? Early 1990s, 1991. Finally, nung nalaman mong ganun pala talaga ang kanyang intention, what happened? Siyasit, Papa. Richard! Na pinaglalayo mo kami ni Melody. Richard, didikong simya. Hindi gagawin sa'yo yan ni Daddy. Pinapunta ka niya ng China para maging maayos ang future mo. Di ba may mga iya? Tsaka mo sa akin sabihin na para sa akin talaga yung ginawa ni Daddy. At hindi para ilayo ko kay Melody. Chasit ba? Pinaghiwalay mo sila ni Melody? Oo, dahil ayoko ang babae niyan para sa kanya. Hindi ako makakapayag na magkatuluyan sila dahil ayoko mahaluan ang pamilya natin ng dugong wana. Hindi siyang babae para sa'yo. Dad, niloko ninyo ako. Akala ko para sa future ko iniisip niyo, pero hindi naman pala. Dad, mahal ko si Melody. Paninindigan ko na hindi ko siya tatalikuran. Pagkatapos ako magsakripisyo, magtrabaho para sa pamilyang ito, siyang pipiliin mo kesa sa amin, pamilya mo. Ipagpapalit mo ako sa Melody na yan. Dad, I'm sorry. Pero hindi ko kayang iwan si Melody. Bawiin niyo na yung buhay ko, pero hindi ko siya tatalikuran. This is my life and I deserve to be happy on my own terms with my own decisions. Kapag pinili mo siya, itatakwil kita. Waburit siya, ka. Shoti! Sorry, sweet ha. Ang dahil sa akin, itinakwil ka sa inyo. Wala kang kasalanan. Wala naman sigurong masama na nagmamahalan tayo, di ba? Paano na yan? Doon ka muna sa ate Christine mo titira? Sigurado ka ba? Dito na muna ako sa Manila. Total, Manila-based ka na din. Eh di, madalas tayo makapagsama. Alam mo, sweet, sabi sa akin ng family ko, kung ayaw daw sa akin ng daddy mo, mas ayaw daw nila na mapasok ako sa pamilya niyo, lalo na kung aapiin lang nila ako at pagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Kasi pare-pareho lang naman daw tayo, wala naman daw pinagkaiba. Mga Pinoy naman tayo, so bakit ba daw may discrimination ng mga Chinese sa amin? Teka. Di ba, nangako ako sa'yo na ipaglalaban kita?
Alam mo, sawa na ako sa mga baluktot nilang katwiran. Hindi kita kaya mawala, sweet. Sus. Nangako rin ako, sweet. Pangako. Hindi rin ako bibitaw sa'yo. Kung nasan ka, nandun din ako. Siyempre. Naging mas malapit at laging magkasama sina Richard at Melody nang manirahan na sila pareho sa Maynila. Lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ang buong akala nila'y tuloy-tuloy na ang kanilang masayang pagsasama. Richard? Eh. Uy, long time. Jane, kamusta ka na? Okay lang naman, ikaw. Okay naman din. Looking good ka ngayon ah. Well, keep in touch na lang ah. Oo naman. Okay, bye. Ingat ka ah. Sino naman yun? Kung magkamustahan kayo, parang wala ako dito ah. May something ba kayo? Naging polite lang ako dun sa tao. Alam ka naman sinabing ko, di ba? Alam mo, nakakahalata na ako ah. Yang mga babae na yan na ang kikiribumati sa'yo, palaging hindi mo na lang kilala. Parang alibay mo na lang eh. Wow. Ako lang ba? Ha? Pero ikaw, kung makabesa ko dun sa mga lalaking flight attendant, sinisita ba kita? Pero ikaw, kung sitahin mo, kala mo mag-asawa na tayo. Wow! So nanunumbat ka. Ano, magbibilangan ba tayo dito? Eh sinasabi ko lang naman sa'yo kung ano yung nakikita ko. You're not just stating the facts. You're accusing me. Melody, nakapagod na magpaliwanag sa'yo. So napapagod ka na sa akin. Gusto mo na magpahinga? You need space? Sige, I'll give you space. Pwede tayo mag-cool off. Are you threatening me? Baka naman nahihiya ka lang na makipag-break na sa akin. Go! Sige, mag-break na tayo. Kung yan ang gusto mo, mag-break na tayo. Fine. Melody! Friend, bakit di nga kayo para sa isa't isa? Kasi sa totoo lang, dun pa lang sa hindi ka Chinese, isang malaking hurdle na yun sa relasyon nyo. Paano na lang pag kinasal na kayo? Baka pati mga anak nyo, di ba, hindi nila tanggapin. Siguro nga. Tama na rin siguro na nung naghiwalay kami, no? Kailangan ko na rin talaga siguro tanggapin na baka hindi ako yung babaeng para sa kanya. Naku Yun. po. Eh, Ganun po. sino ba, Richard, si Trixie sa buhay mo? Itago na lang siya natin sa pangalan na Trixie. Ay, tago natin sa pangalan na Trixie. O, sino ba yun? Yan ba yun? Di tsama pa ba? Bo, what's in Sakaini? Anyway, what's the occasion? Are we celebrating something? Lexi, alam ko ang bliss ng pangyayari. But I feel like fate brought us together. Ever since we met, walang hadlang. My parents really like you. Trixie, will you marry me? Yes! Yes, I'll marry you. Ay, ganun? And, ganun kabilis. Parang Ay, gusto ko na mag-asawa, gusto ko na mag-settle down and all that. And I thought that she was the one. was she Chinese? And she was perfect kasi Chinese. Ayun. She was half Chinese, half Scottish. I really can't imagine na engaged na siya. Samantalang sa'yo, di man lang siya nag-propose. Sorry again, friend. Ayoko na isipin yun. Saka wala na akong pakilab sa Richard Ayagdo. Kahit pakasalan niya pa lahat ng mga Chinese na babae dito sa Pilipinas, di ako iiyak. Oh, bakit ngayon umiiyak ka? Sakit pala eh. Akala ko madali ko lang siya makakalimutan, pero hindi pala eh. All the while that I was with Trixie, parang kino-compare ko silang dalawa. Ay. Even though, yeah, well, that was unfair. But Unfair? parang Kainis? siya pa rin ang hinahanap ko. Melody!
Melody! Pagbuksan mo naman ako! Please! Oh, ba't ka nandito? Nakipag-break na ako kay Trixie. I called off the engagement. Melody, mahal pa rin kita eh. I still want you. Take me back, please. I'm sorry, okay? Alam ko nagkamali ako. Akala ko following my parents is the best decision, pero I was wrong. Melody, bigyan mo naman ako ng second chance. Please. Second chance? Alam mo ba yung hirap na pinagdaanan ko? Akala mo ba hindi ako nasaktan nung mag-break tayo? Lalo na nung malaman ko na engaged ka na pala sa iba. Ano? Porket Chinese siya nag-propose ka kaagad sa kanya. Tapos nung hindi nag-work yung relasyon nyo, babalikan mo ko. Inamin ko. Nung nag-break tayo, I was pressured by my parents. Halos pagtulakan na nila ako kay Trixie. At akala ko sinara mo na yung puso mo eh. Kaya gusto ko na rin mag-move on. Diba? Sweet. Itama naman natin yung mga pagkakamali natin dati, oh. Tama mo mag-isa mo. Dahil may tama yung utak mo, umalis ka na! Hindi tayo pwede! Hindi ako tanggap ng pamilya mo, hindi ako Chinese, hindi sikit yung mata ko! Atin yun! Hindi tayo magiging masaya, Richard, kaya umalis ka na! Alis! Alis! Melody, kausapin mo ako. Umalis ka na! Umalis ka! Ayoko na rin ipilit yung sarili ko sa kanya. Lalo na sa pamilya niya. Talaga bang di mo na siya mahal? Mahal pa rin. Oo, ano pang ginagawa mo? Buksan mo na yung pinto. Baka umalis yun, lalo ka pang magsisisi. Sige na. Sweet. 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 Sweet, I'm sorry. Promise ko sa'yo, hindi na mauulit yun. And I don't care kung itakwil pa nila ako dahil sa'yo. Dahil ang importante sa akin, mahal kita. Mahal na mahal. Tingin mo ba bubuksan ko yung pinto para habulin ka kung hindi na kita mahal? Dad, nandito ulit si na Richard. Kausapin niyo na sila, please. Dad, Iho, Sebo. Masama raw yung pakiramdam niyo. Boya Shinji, alam mo na. Matanda ng daddy po. Dad, nanganak na si Melody with her second baby. Dad, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin natatanggap si Melody? Ang tagal na nila mag-asawa ni Shoti, may mga apo na kayo sa kanila. Dad, alam ko naging malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na naging masama akong anak. Hindi ibig sabihin na hindi ko kayo nire-respeto at ang tradisyon natin. Dad, huwag na kayo magalit sa akin. Kaya ko po tiisin lahat kahit hindi niyo pa rin po ako tanggap. Pero nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana naman po matanggap na ninyo yung mga anak namin. Kasi mga apo niyo po sila eh. May kasabihan tayo. Kapag masunurin ka sa magulang mo, ganun din ang magiging anak mo. Sumunod ako sa mga magulang ko. Kaya yan din ang ipinasa kong pagdisiplina sa inyo. Pero hindi ibig sabihin wala akong puso. Hindi ibig sabihin wala akong pagmamahal. I'm sorry kung subelo ko. Pero mahal na mahal ko po yung asawa ko. Pati yung mga anak ko. Yan ba yung bagong apo ko?
Pwede ko ba siyang hawakan? Aalagaan ka ng lolo. How nice that we have this in Magpakailanman to show the world, to show everyone na talagang merong forever. Thank Thank you. you so much, Tita Thank you Mel. po, tita. Thank you, thank you, thank you. Napakasakit para sa isang mag-asawa o mag-boyfriend kapag hindi tanggap ng kanilang pamilya ang kanilang pagmamahalan. Ano man ang dahilan nito, tradisyon man, relihiyon o antas sa buhay. Sana maisantabi natin ito alang-alang sa kaligayahan ng puso ng mga mahal natin sa buhay. Naway tayo'y punuin ng pagmamahal at swertihin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ngayon, bukas, at magpakailanman. Gustong tulungan mo ako. Kailangan ko mabenta to. Usap-usapan dyan sa labas yung pagtutulak mo! Ang mahalaga kung anong naitutulong ko dito sa pamilya natin. Kung hindi dahil dito sa pagtutulak ko, eh baka patay na yan si Papa eh! Ako ang bumubuhay sa inyo! Pinapagmalaki mo pa talaga? Ikaw yung tulak dito. Halika, sumama sa amin sa presinto. Sir! Sir! Alam bang nasa ospital ngayon si Obet? Nasaksak siya sa gulo dahil sa anak mo? Kahit ano pang mangyari, hindi kita susukuan. Ang presong nangarap maging pulis. The Joseph Von Clyde Ventic Story.